we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dumating na sa bansa ang mga labi ng 32 anyos na OFW na pinaslang sa Saudi Arabia. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, bago mag-alas 11 kaninang umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong may sakay sa mga labi ng 32 anyos si Margaret Garcia, ang Pinay domestic helper na tubong Pangasinan na pinatay sa Saudi Arabia. Bago naman mag 4:30 ngayong hapon nang dumating dito nga sa Dagupan City ang mga labi ng biktima. Dumating na sa bansa ang mga labi ng 32 anyos na si Margaret Garcia. Siya ang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia na pinaslang ng kapwa niya domestic helper na isang Kenyan national. Kasama ng asawa at ina ni Margaret ang mga kinatawan ng OWA at Department of Migrant Workers sa pagsalubong sa mga labi ng biktima sa paliparan. Importante po siya talaga sa amin kasi po pamilya po namin, tas ate ko rin po, tas nakasama ko rin po ng matagal. Tas ako din po kasi naging kasama niya nung nandun po siya sa San Jacinto. Thank you din po kasi napaaga po yung uwi niya tapos sa mga anak din po niya para makita na din po siya. Masakit man, pero unti-unti raw natatanggalan ng tinik sa dibdib ang bunsong kapatid ni Margaret. Kahit sa huling pagkakataon, makikita at makapagpapaalam siya sa kanyang pinakamamahal na ate. Sana po malaman po namin yung katotohanan na kung siya po talaga yung pumatay. Sana po hindi na po siya makawala doon. Para po mabigyan po ng hustisya yung pagkawala ng ate ko. Inaasahan na gagawaran ng Heroes Welcome ang napaslang na Pinay domestic helper. Ayon sa OWA, matatapos na sana ang kontrata ni Margaret sa Saudi Arabia noong September at uuwi na sana ngayong buwan. Tiniyak ng ahensya na tutulong sa pangangailangan ng pamilya ng biktima. Constant po yung communication nun po natin sa relatives ko, sa husband as well as dun po sa relative ni OFW, sa mother niya. We are coordinating with them para sa transportation assistance sa funeral services. Chris, sa pagkakauwi sa mga labi ng Pinay domestic helper na si Margaret Garcia dito sa Dagupan City, bumuhos yung matinding kalungkutan at emosyon ng pamilya at lahat ng nagmamahal sa Pinay domestic helper at bumuhos din yung pakikiramay ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Ang ilan nga sa kanila ay nakasuot pa ng t-shirt na may nakasulat na Justice for Margaret Garcia at nasa loob pa ng punerarya ang mga labi ni Margaret Garcia at kasamang nagbabantay dyan ang kanyang ina, ang kanyang asawa at mga kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration. Pagkatapos naman dito sa punerarya sa Barangay Bunuan, Bukig, dadalhin naman itong mga labi ni Margaret Garcia sa bahay ng kanyang asawa sa Barangay Away, San Jacinto, Pangasinan at bukas ng alas 2 ng hapon magkakaroon ng kaunting programa kung saan inaasahan na gagawaran ng Heroes Welcome ang nasawing Pinay domestic helper. At ang sabi sa atin ng Overseas Workers Welfare Administration, baka may chance daw na magpunta dito sa Pilipinas itong amo ni Margaret Garcia para makita siya sa huling pagkakataon at syempre makidalamhati na rin sa mga naulila at naiwang pamilya ni Margaret Garcia. Yan muna latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, mga huling sandali ng 33 anyos na nasawing Pinay caregiver sa Israel, inalala ng kanyang asawa at mga kapatid. Yan naman ang balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galvan. Kahit yung buhay ko na lang po, kapalit po ng kaligtasan po niya.
Kasi marami pa siyang pangarap. Hindi na niya matutupad ngayon, biglaan. Walang salitang makapaglalarawan sa kirot na nararamdaman ngayon ng mga naiwang kaanak ni Angeline Aguirre Torre, ang Pinay caregiver na namatay sa kaguluhan sa Israel. Hindi raw nila inakalang ang masayang selebrasyon noong nakaraang taon nang ikasal si Angeline. Huling beses na pala na magkakasamang masaya ang pamilya. Kailanman, hindi na nila masisilayan ang matamis ng ngiti ni Angeline. Pero ang kanyang alaala, mananatili raw sa puso ng mga mahal niya sa buhay. Huling taon na pala dapat ni Angeline bilang caregiver sa Israel sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Sa susunod na taon, mamamalagi dapat siya sa bansa kasama ang asawa at bubuo ng masayang pamilya. Sobrang hirap yung kinakabahan ka sa araw-araw, tapos pag natutulog ka, bigla ka nalang magigising. Bigla mo siyang hanapin. Ang hirap talaga tanggapin kahit ngayon hindi mo pa matanggap sa sarili mo. Nagsisilbing lakas daw ngayon ng pamilya ang suporta, pagmamahal at pakikiramay maging ng mga taong hindi nila personal na kilala. Bukod sa pakikipag-ugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya, personal din daw na tumawag sa pamilya ni Angeline si Israeli Ambassador Ilan Flas at nagpapasalamat sa kabayanihang ipinakita nito. Nakaka-proud po kahit na sobrang sakit po. Nakaka-proud pa rin po. Talagang lahat po ibibigay po talaga kahit po yung sarili na lang po niya kahit wala nang matira po sa kanya. Nakipag-ugnayan na rin ang embahada ng Israel sa pamilya ni Angeline para mabilis na maiuwi sa bansa ang labi ng kaanak. Nagpaabot na rin ang tulong pinansyal ng DSWD sa mga kaanak ni Angeline. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan maiuwi sa bansa ang mga labi ni Angeline. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni Paul Vincent Castelvi sa mga nagpakita at nagpaabot ng intensyon na tumulong sa kanila. Si Paul, na tubong City of San Fernando sa Pampanga, ay isa sa 2 OFW na nasawi sa kaguluhan sa Israel. Sana raw hindi mapako ang mga pangakong inilatag ng mga ehensya ng gobyerno at iba pang opisyal sa kanilang pamilya. I-cremate na lang ang katawan ni Paul sa Israel base sa huling pag-uusap ng kanyang asawa na OFW din doon at mga magulang niya sa Pilipinas. Ayon sa ama ni Paul, higit sa tulong pinansyal, hangad nila na mabigyan ng gobyerno ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Samantala, ilang transport groups sa Hilaga at Gitnang Luzon hindi raw lalahok sa nationwide transport strike sa Lunes, October 16. May ulat si Russell Simorio. Ikinasa ng malalaking transport group sa bansa ang malawakang tigil pasada sa Lunes na sasabayan din ng kilos protesta. Bahagi ito ng pagkondena at pagtutol sa PUV Modernization Program. Sa December 31 ang deadline ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney drivers at operators. Pero ang Autopro Pangasinan hindi raw makikilahok sa tigil pasada. Wala raw dapat ipangamba ang mga commuter dahil sapat ang bilang ng mga papasadang jeep sa probinsya. Hindi kami kasali dyan. Lahat ng mga transport cooperative sa buong Pangasinan nagsabi sa LTFRB Region 1 na walang sasama sa strike. Sana hindi na po matuloy, para ganun pa rin ang pumasahe. Sa hirap ng buhay po, mahirap walang masakyan lalo ng mga kaming senior o ka-estudyante. Wala ring planong sumama sa tigil pasada ang ilang transport group sa Pampanga. Kami dito sa Pampanga sa amin, ang traditional man o modern, wala pong sumasali sa strike. Hindi rin lalahok sa tigil pasada ang mga transport group sa Ilocos Sur. Hindi man sasama sa strike, kaisa raw ang mga miyembro ng PUVs sa ipinaglalaban ng ibang transport group hinggil sa jeepney modernization. Batid daw nila ang kahalagahan ng modernization program pero hindi ito kakayaning bilhin ng mga operator. Pumayag kami ti modernization provided na dati nga lugan kat hambot nga kasi ko maanga 2.5 million. Russell Simorio, One North Central Luzon. Pagbaba sa presyo ng sibuyas nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. May detalye si Jasmine Gabriel Galban.
Nagsimula nang bumaba ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, 20 pisong ibinaba sa presyo ng kada kilo. Ngayon, nasa 120 pesos hanggang 140 pesos na lang ang kada kilo ng pulang sibuyas. Marami na rin po. Galing sa Bayambang na yata po. Ito yung tinatawag nilang Red Dragon. Malaking bagay sa mga consumer ang pagbaba sa presyo ng sibuyas. Siyempre kung halimbawa kahit bumaba ng kahit 5 o 10, malaking bagay na yun. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang Desyembre. Bukod kasi sa local onions, patuloy rin ang pagdating ng imported na supply. Bunsod nito, walang inaasahang pagtaas sa presyo ng sibuyas hanggang sa mga susunod na buwan. Maraming stock. Ang wholesale sa Nueva Ecija nasa 1 to 70, 25 kilos. So, medyo bumaba yung presyo. Sa monitoring ng SINAG, may mga pamilihan sa probinsya kung saan makakabili ng 90 hanggang 100 pesos na kada kilo ng sibuyas. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban. One North Central Luzon. 19 anyos na estudyante na papasok sa paaralan, patay matapos magulungan ng trailer truck sa San Juan, La Union. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Patay ang 19 anyos na estudyante matapos magulungan ng trailer truck sa kalsadang bahagi ng Barangay Urbistondo, San Juan, La Union. Base sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana ang biktima sa eskwelahan nang mangyari ang aksidente. Pagka-slide nung motorcycle driver po natin, tumilapon po siya doon sa rear wheel, left rear wheel ng trailer truck na nag-cause para ma-run over siya nung gulong nung truck. Tumanggi ang mga kaanak ng biktima na magbigay ng pahayag. Samantala, sa hiwalay na aksidente, makikita sa CCTV camera ang pag-overtake ng isang L300 van sa bahagi ng Barangay Tabuk, San Juan, La Union. Nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela, saka bumangga sa isang puno at bumaliktad. Sugatan sa insidente ang 12 katao, kabilang ang 5 menor de edad. Upon overtaking po doon sa outer lane ng kalsada, hindi po niya na-anticipate yung tricycle na traversing din southbound sa may outer lane. Ang nangyari po, kinat niya po yung 10-wheeler truck that caused him para malose control yung steering wheel at bumangga po doon. Patuloy ang paalala ng pulisya na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala sa ating showbiz, naging makulay ang Miss Gay Almeniana sa Maging Sino Ka Man, kung saan isa sa mga contestants si Dino na ginagampanan ni Barbie Forteza. Ito matapos magkita-kita sila Carding, Alex at mga tauhan ni Boss Frank na iisa ang pangunahing pakay, sina Carding at Monique. Saan nga ba ito hahantong? Mabubunyag na kaya ang tunay na pagkatao ni Dino matapos sumali sa Miss Gay? Abangan ang mga kapanapanabik na eksena sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 248 na kaso ng influenza-like illnesses sa Dagupan City na itala ng CHO. Nakaalerto si Russell Simorio. 2 araw nang nilalagnat at nagsusuka ang 2 taong gulang na anak ni Gaseline mula Dagupan City. Agad niyang ipinakonsulta sa doktor ang anak. Kasi ilang araw po siyang nilalagnat at nagtatay, kaya magpapacheck up po kami. Meron kasi sa panahon ngayon, kaya gusto kong gumaling yung anak ko. Ayon sa City Health Office, dumarami ang mga nagpapakonsulta dahil sa trangkaso. Naitala rin ng CHO ang 248 na kaso ng influenza-like illness. Mapabata o matanda, wala raw ligtas sa influenza-like illness dahil sa pabago-bagong panahon. Diba, parang changing weather na rin tayo, no? Malamig, mainit. So, tapos umuulan, yun ang mga factors na nagko-contribute din.
Sa tala ng Center for Health Development, tumaas ng 56% ang kaso ng influenza-like illness sa rehiyon. Mula Enero hanggang October 12, pumalo na sa 6,834 ang kaso ng influenza-like illness. Mas mataas ito kumpara sa 4,369 cases sa parehong panahon noong 2022. Ang mga influenza-like illnesses po, ito po yung mga nakakahawang sakit na sanhi po ng iba't ibang virus at bacteria na nagdudulot ng impeksyon sa ilong, sa lalamunan at sa bagas. Ilan sa mga sintomas ng naturang sakit ang mataas na lagnat at ubot-sipon. Tiniyak ng CHD na may sapat na supply ng bakuna kontra flu sa mga ospital sa rehiyon. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng 11 poultry farms sa Peñaranda, Nueva Ecija. Narito ang report. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng 11 poultry farm sa Peñaranda, Nueva Ecija matapos ang inspeksyon ng Task Force Alis Langaw ng lokal na pamahalaan. Tatagal ng 45 araw ang suspensyon dahil sa paglabag sa Sanitation Code of the Philippines. Kung uulit pa raw sa paglabag ang mga may-ari ng poultry farm, tatanggalan na sila ng business permit. Pangalawa, kanselasyon na ng business permit. Kaya ganun katindi ngayon ang patakaran dito sa atin sa Peñaranda. Bukod sa paglabag sa sanitasyon, naabisto rin na walang business permit ang ilang poultry farm. So, kailangan nasikasuhin nila yung fly infestation na nila, program para sa susunod, hindi na kayo magkaganon. So, pa-harvest natin ito sa inyo. After ng harvest, suspended kayo ng 1 grow or 45 days. Maigpit din ay pinagbabawal na makapasok sa Peñaranda ang mga maruruming truck na may kargang manok na isa rin sa pinagmumulan ng langaw. Maayos naman na tinanggap ng mga poultry farm manager ang suspensyon mula sa LGU. Binigyan ng LGU ang mga poultry owners ng ilang araw para anihin at mai-dispose ang kanilang mga alagang manok. Sisiguraduhin naman po namin na magiging maayos po ito. Kasi ngayon po yung gabi, yun po yung spray talaga namin ng panlangaw, schedule po namin. Kasi kahapon po nag-spray kami pang larva para siguradong wala nang susunod na lang. CJ Torida, One North Central Luzon. Presyo ng kandila stable pa rin habang ilang retailers nagsimula ng mag-imbak ng kandila habang papalapit ang undas. Narito ang report. Nagsimula ng pumesto sa harap ng Calasiao Cemetery ang tindera ng kandila na si Marites. Bumili na siya ng maraming supply ng kandila ilang linggo bago ang undas. Kasi ano na po yung mga kandila ngayon. Mabenta na po sa nagmamahal kapag malapit na po yung undas. Sa ngayon, mabibili pa sa 10 piso ang kada 3 piraso ng ordinaryong kandila. Pero habang papalapit o sa mismong araw ng undas, mabibili na sa halagang 5 piso ang 2 piraso. Kapag wala ng stock na dumarating dito sa atin, manggagaling sa ibang lugar yung chemicals ay yung paggawa. Mahirap ang pagkuha, doon nagkakaroon ng patong yung pamasahe niya. Mas mahal naman ang presyo ng kandilang may disenyo. Ngayon pa lang, marami ng retailer ang bumibili at nag-iimbak ng kandila na kanilang ibebenta sa araw ng undas. Sapat naman daw ang supply ng kandila. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mahigpit nilang imomonitor ang presyohan ng kandila. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kumpiskado sa buy-bust operation ng PIDEA ang halos sa 500,000 pesos na halaga ng shabu sa Baguio City. Narito ang report. Arestado ang 4 na umano'y sangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa buy-bust operation ng PIDEA sa Barangay Irisan, Baguio City. Kabilang dito ang subject ng operasyon na isang high-value individual. Huli rin ang 3 kasama ng suspect kabilang ang sekretarya ng grupo, ang runner at financier. Aabot sa mahigit 60 gramo ng shabu ang nakuha sa operasyon. Nagkakahalaga ang droga ng halos kalahating milyong piso. Huli sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera ang 42 anyos na taxi driver dahil sa tangkang pakikipagtalik sa minor de edad kapalit ng hindi pagpapakalat ng masiselang litrato ng biktima sa internet. Isinagawa ang operasyon sa isang hotel sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Ayon sa otoridad, nagkakilala ang 15 anyos na biktima at suspect sa social media. Kalaunan ay nagkita at may nangyari sa dalawa. Iginiit ng suspect, may relasyon sila ng biktima. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect kabilang ang rape, violation of RA 7610, grave threat at paglabag sa anti-cybercrime law.
Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, higit 109 million na ang total population ng Pilipinas as of May 1, 2020. Nagkaroon ng tinatawag na 100 millionth symbolic babies sa Pilipinas nang umabot na ang ating populasyon sa 100 milyon. Nangyari yan sa mga sanggol na ipinanganak noong July 27, 2014. Isa na riyan si Cyrus J. Rick Talapian, 9 na taong gulang mula Bantay, Ilocos Sur. Alas 5 ng umaga ipinanganak si Cyrus. Siya ang nag-iisang 100 millionth symbolic babies sa Ilocos Sur. Bawat lalawigan at highly urbanized cities sa bansa ay mayroon ding tig-isang symbolic baby. Kada taon, tumatanggap ng cash gift si Cyrus at ibang symbolic babies mula sa gobyerno, educational plan, school supplies at vitamins. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pinangunahan ni Jello Razon ang panalo ng Perpetual Altas kontra sa San Sebastian Golden Stags 64-50 sa pagpapatuloy ng men's basketball tournament sa NCAA Season 99. Big game para kay Captain Jello na kumamada ng 14 points, 7 rebounds, 6 assists na sinamahan pa ng 3 steals. Sa simula pa lang ng laro, umalagwa na agad ang Altas kaya naiposte ang 35-26 na score sa pagtatapos ng first half. Pareho ngayong may 2-4 win-loss card ang Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nabigyan ng financial assistance ang mahigit sa 200 tricycle driver at mangingisda sa Dagupan City. Naipamahagi ito sa pamamagitan ng DSWD. Benepisaryo ang mga naapektuhan ng kabuhayan dahil sa baha at mataas sa presyo ng langis. Ilan kasi sa mga tricycle driver ang hindi nakapasada noong may baha. Ilan naman sa mga mangingisda ang nabawasan ng kita dahil sa pag-apaw ng palaisdaan dahil sa kalamidad. Malaking bagay naman daw ang natanggap nilang ayuda. Para pambili ng bigas at saka pangangailangan sa bahay po. PSA Pangasinan sinusuyod na rin ang mga paaralan para sa registration ng National ID. Narito ang report. Sinusuyod na rin ng Philippine Statistics Authority ang mga paaralan para sa registration ng National ID. Ang PSA Pangasinan binisita ang mga estudyante ng Speaker Eugenio Perez National Agricultural School sa San Carlos City. Mula sa mahigit 6,000 estudyante, nasa 200 pa raw ang hindi nakakapag-register sa Philippine ID System o PhilSys. Pinapaalam natin sa mga estudyante kung ano ang kahalagahan, benepisyo, advantages of having their national ID once na nagpa-register sila at natanggap nila ang kanilang national ID. Prioridad na maibigay ang e-Phil ID habang hinihintay na dumating ang PVC type na national ID. Pareho po ang value, pareho ang benefit, parehong magagamit. They can use it as the same as the Phil ID po habang inaantay nila yung kanilang Phil ID. Mahigit 2 milyon na Pangasinense na ang nakaregister sa PhilSys. Halos 1 milyon naman ang naisyuhan na ng e-Phil IDs. Parehas na bilang din nito ang naisyuhan na ng PVC type na national ID. Samantala, mahigit 1.7 milyon na national ID na ang naipamahagi sa Cagayan Valley Region. Nasa 13% mula sa kabuang bilang na 3.2 milyon na katao mula sa rehiyon ang natitira at planong maibigay bago matapos ang taon. e-Phil ID din ang pansamantalang ibinibigay habang wala pang dumarating na PVC type na national ID. Lahat ng ating mga taga Cagayan Valley na pumunta lamang po sa ating mga registration centers. Kung may nakita po kayong mobile registration natin ay lumapit po kayo at magparehistro upang mabigyan po kayo ng ating national ID card. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa iba pang balita, 3 centenarians sa Ilocos Norte kaya pa ang mga gawaing bahay. Atin silang kilalanin sa report. Hinahangaan ng centenarian lola sa Batac City sa Ilocos Norte dahil sa hilig niya sa pagkanta. Paborito niya ang mga awitin ng mga Ilocano. Mahina na raw ang tuhod ni Lola Magdalena kaya madalas siyang nakaupo. Paborito niyang kumain ng gulay at hindi raw kumakain ng karne.
Kakaiba naman ang lakas ng isa pang centenarian lola sa Dingras, Ilocos Norte. Sa edad na 103, kaya pa niyang maglaba at magsampay. Tumutulong din sa pagwawalis at mahilig sumayaw si Lola Magdalena Saludares. Araw-araw din daw siyang kumakain ng saging. Dagitay na tang saan diya ka unag sidak karne. Mahilig din daw kumain ng gulay ang isa pang centenarian lola sa Barangay Fortuna, Marcos, Ilocos Norte. Paborito raw ni Lola Florentina Velasco ang malunggay at kangkong. Malakas pa ang katawan at tumutulong pa sa mga gawaing bahay. Magustuhan ti natnateng tay sarad nga rangaw ti balang rangaw ti kwa salu. CJ Torida, One North Central Luzon. Cheesy Seafood Empanada ng Bacara, Ilocos Norte, swak na pangmerienda. Ating lantakan sa report ni Gab De Luna. Kilala ang empanada bilang isa sa mga binabalik-balikang pagkain sa Ilocos Norte. Pero kakaiba ang twist ng empanadang ito dahil ito ang kauna-unahang cheesy seafood empanada sa probinsya. Sulit na sulit daw dahil siksik ito sa sangkap. Ang crispy dough nito, recipe pa ng nanay ng may-ari ng negosyo na siya ring inspirasyon nila sa pagpapatakbo nito. Pero naisip ko, bakit hindi natin lagyan ng twist na meron siyang seafood. Tapos, meron ng seafood dati dito ma'am, pero hindi siya cheesy. So, hinagyan namin ng cheese. I-mother namin kasi as much as possible, yung recipe niya ng empanada, dapat hindi lang doon. Dapat lahat makatikim. Kasi talagang diniscover niya yung recipe niya na iba yung crispiness niya. Ihanda ang mga sangkap, cheese, mixed seafoods, longganisa, pinaghalong papaya at munggo, itlog, at ang orange dough. Katulad sa paggawa ng karaniwang empanada, gagawing hugis pinggan ang dough, saka ilalagay ang ingredients. Titiklupin, saka tatanggalin ang sobrang dough. Dito na ito piprituhin sa mainit na mantika at hihintaying maging crispy ang dough. Yung sobrang sarap niya at saka yung crunchy ng kanyang wrapper, tsaka yung vegetable niya, sobrang sarap. Binabalik-balikan. Bukod sa kakaibang sangkap nito, binabalik-balikan din ang crispy dough ng empanada. Ginagawa rin daw itong pasalubong dahil hindi rin ito madaling masira. Kaya kailangan dapat fresh talaga yung mga ginagamit namin. Kasi yung empanada namin, naglalast talaga siya ng 1 week. 1 week kapag naka-ref. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.